Mga brothers, sa mundo ng underbone motorcycle, dapat malakas, mabilis, at maporma. Palagay ko, pwede nyo itong makonsider itong Spear 180 ng Monarch Motorcycle. Alam nyo, nilabas na ito sa ibang bansa mga brother, at may napatunayan na ito kung napanood nyo yung video. So mga brad, bago ito sa merkado dito sa Pilipinas, kaya naman kung naghahanap ka ng kakaiba at kayang pumares sa laban ng mundo ng underbone, baka makonsider mo itong Spear 180 ng Monarch. Pero syempre mga brad, bago tayo magpatuloy, kung gusto nyo po suportahan ang ating YouTube channel, huwag nyo pong skip. Kung gusto nyo lang po suportahan. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo na ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Get ready. Drop the beat. Oh, I'll take this one. And this one. And that one. And this one. And this one. And that one. And this one. Oh, and definitely this one. Alright mga brothers, eto na, makakapag-walk around na tayo dito sa Spear 180 Hyper Underbone ng Monarch Motorcycle. Nagkaroon tayo nito ng preview episode o voice over vlog, pero ako kasi mas gusto ko yung naiikutan yung motor para mas nakikita natin every detail sa kanya. Alright, yung itsura nito mga brothers, I guess pagdating sa laban ng mga Hyper Underbone, makukonsider mo na kakaiba rin yung design na ginawa rito ng Monarch Motorcycle. At ito nilabas na sa ibang bansa. At ito meron na ring napatunayan pagdating sa mga dulo, top speed, kare-karera, no? Makikita niyo yan sa ibang bansa. I guess sa Indonesia at Malaysia, hindi ako nagkakamali mga brother. No, sige, simulan na natin sa kanyang front facing mga brother. Dito pa lang kakaiba na yung approach. Modern to, yung ganito, which is nagbibigay elegant and premium looking dito sa Spear 180. Gusto ko pa rito mga brothers, meron siyang daytime running lights dito. Nailaw yan mga brad. Isa ito sa mga nagbibigay visibility at syempre forma dito sa motor na ito. Maganda yung fairings natin at saka yung paint job dito na ginawa ng Monarch, napaka solid din. Very simple and very neat ang kanyang sticker. Meron lang ditong linings, makikita nyo. At isa sa gustong gusto ko rito, yung muka. Tingnan nyo naman mga brad, naka-split LED yan mga brother. At di lang yan, may daytime running light din dito yan. Ayan So meron na siyang parang daytime running light na eyelashes at meron pa siya doon sa kanyang ibabaw. Di ba? Tulis Kaya naman ang ganda. Kaya pag titingnan mo talaga yung mukha niya, Spear talaga. Talagang patusok, no? Naka front telescopic fork tayo rito, which is typical na makikita natin sa isang underbone. At ang preno natin dito mga brothers is nagamit pa ng single pad piston caliper, no? 90 by 80 ang tire size natin dito na naka street tire, pero maganda sa kanya, naka tubeless na siya. At yung mags na ginawa rito ng Monarch is blue rin, di ba? Ano bang klaseng blue to? Tulungan nyo nga ako, pero parang metallic blue siya. Ang ganda, sumasabay sa kulay ng fairings niya, kaya highlighted yung gulong. Yung quality ng gulong dito ng Yongxing nag-improve na rin, may pagka soft compound. Pero kung maselang ka, palitan mo ito ng mga Michelin o Pirelli Dunlop RIC na mga performance tire. Alright, kung pag-uusapan natin yung side profile niya mga brothers, napakaangas din kasi full purge siya na underbone. Wala ka talaga makikita sa makina. Makikita mo lang yung babang parts, pero yung taas ng makina hindi mo makikita. Full purge siya. May mga air intake dito which is good para sa aerodynamics. Hindi ko pala nabanggit kanina na nandito yung kanyang turn signal lights. LED na rin yan. 6 LED yan mga brad, kaya naman talaga napaka visible niya sa daan. At isa ito sa mga gusto ko laging makita sa Monarch, o yung isang ginawa nila, yung pagkaka-premium ng kanilang emblem is branding. Kasi ito mga brother, importante to, di ba? Alam niyo yan. Kaya itong emblem nila, gustong gusto ko to, na M na may corona. At saka alam niyo naman, 3D talaga, solid, naka-emboss, di ba? May sticker tayo rito ng Spear 180, yan lang. And then may linings yan dito at ganun din dito sa kanyang LED key, no? Kabilang side, pagka titignan natin yung side profile dito sa right side, meron siyang upright position na muffler. Sobrang haba ng muffler niya mga brother. I guess kung papalitan mo to ng open muffler, mas magiging maangas. Pero yung cover o heat guard dito ng muffler, safe na safe kayo. Both rider at saka yung magiging angkas niya. Ang tip niya is silver, naka-allen bolts ito na may pinturado na hindi basta-basta kakalawangin. Naka high temp na matte black ang flat black ang kulay ng tambucho mga brothers, para hindi basta-basta kalawangin. At ang ating footrest dito sa pillion, aluminum yan. Ganda na engagement.
Same din dito, kulay black naman. Combination naman ito ng rubber tsaka aluminum mga brothers. Natitiklop lang yan, kaya kung matutumba mo yung motor, masisemplang mo, titiklop lang siya. O, di ba? So kung gusto mo palitan ng shifter, pwede rin. Atras yan hanggang dito. Alright? Okay mga brad, tingnan natin yung rear portion nito. Naka-centered monoshock siya na yan, adjustable, kaya naman napakalinis ng underneath. Madali nyo malinis, madali nyo ma-maintain, no? Naka-swing arm tayo rito na bakal. Yan, sayang hindi aluminum, pero pwede nyo naman upgrade dyan. Palahitin nyo yung swing arm, pwede. Okay, so disc brake din tayo rito sa likod. Syempre pa, single pad piston caliper din yan. At meron tayong tire size na 120/70 rito sa likod na gulong. Yung shin din yan at straight tire. Maganda yung ano, treads nya, oh, pang karera. Diba? Yung mga pang racing sa street. Alright, so meron tayo ritong LED na taillights. Isa ito sa mga nagustuhan ko. Kakaiba, oh. Diba? Para siyang letter T na nakabaliktad, triangular style. LED yan. Nakalabas ang ilaw natin dito, pero hindi naman masagwa pagdating sa turn lights. LED na rin yan, kaya naman malakas, no? May sariling ilaw yung plaka natin dito. Yung fender niya hindi ganun kahaba, sakto lang, pero bagay kasi hyper underbone to, sports underbone, so kailangan ganito lang yung approach. Kabilang side, pag tinignan natin, ang ganda talaga ng mags. Kulay blue rin. And then ang kanyang rear sprocket is 42 teeth na rin yan. I wonder dito sa front sprocket, baka maglaro siya ng 14 teeth. So kung naka 14/42 siya, balanse yung dulo niya at saka yung kanyang hatak. Pagka dinivide mo yan, makakakuha ka ng ratio na 3.0. Ibig sabihin, balanse yung kanyang sprocket combination. 428 po yung kadena nito mga brother. Bike fitting na para dito sa Spear 180 ng Monarch Motorcycle. So tingnan muna natin siya kung paano mag side stand. Maganda yung side stand setup niya, no? Ayan, makikita nyo naman stable. Pasok naman yung paan ng side stand, oh. Kahit tulak-tulak ko, okay naman siya. Mas more lean siya talaga, no? Which is okay naman dahil safe na safe naman yung ano natin. Kasi pag sobrang tayo, alanganin naman, baka matabig lang konti, matumba na. So ngayon, kuha natin yung motorsiklo para mapil natin kung ano ba talaga ang kanyang riding ergonomics. Alright, first of all, for the reference, I'm only 5'4". May reach lang ako sa braso na 20 inches mga brother, at maliit lang po ako at skinny na rider. So ganito po ang itsura mga brother pag sumakay na rito sa Spear 180. Well, okay lang naman kasi mga underbone, pang maliliit talaga na tao. No, masagwa ito pagka sasakay ka rito, mga 6-footer ka. No, for the seat height mga brad, may taas siya na 790, which is normally para sa isang 5'4" na katulad ko. Abot ko naman, ayan, oh. May tatayo pa ako konti lang. Diba? So kung mga 5'2", 5'3" kayo rito pataas, di kayo mahihirapan dito. At ang nagustuhan ko rito, yung ground clearance is 160mm. So napakataas niya, above minimum. So sa mga hams, mga lubak, at anong condition pa rito ng kalye sa Pilipinas, yung mga konkreto siguradong lalaban itong Spear 180 ng Monarch. At saka magaang lang siya. Ang dry weight niya lang mga brothers is 113 kg. Kung ipo-full tank nyo ito, baka bumigat ito ng mga 5 kilo o 4 na kilo. So mga 180, magaang pa rin. Na which is ideal para sa isang hyper underbone na motorsiklo. Alright, ang kanyang riding position, upright naman, yun lang, mababa yung kanyang handlebar. No, I guess ganito talaga yung mga hyper underbone. Yung sa iba pa nga mas mababa pa, lean ka ng konti. Pero dito okay naman, no? So medyo yuyuko ka na lang dito pag nasa attack speed ka. Turn radius malaki, hindi ka mabibitin, madali mong matulak, magang yung motorsiklo. Ayan, no? O, di ba? So sa mga parkingan, hindi kayo mahirapan dito. At syempre pa yung baon ng front suspension niya, swabe, which is indication na maganda yung front suspension. Pero magkakaalamanan pa rin yan pagka nagamit na natin ang motorsiklong ito. Pero bike fitting, nakahinto yung motorsiklo, approve. Okay mga brad, tignan na natin yung kanyang handlebar. Sad to say, hindi to activated Wala siyang battery. Pero alam ko meron akong mga natabing clips nito o B-rolls nito na naka-activate yung Spear 180 ng Monarch. Anyway, around 4 inches yung kanyang TFT display dito, no? I guess nandito ba yung adjustment? Parang ito ayan, pipindot siya dito. So pwede nyo adjust at nasa gitna yung USB charging port natin. Pakita tayo ng picture na lang dito kung ano yung makikita natin. Pero sigurado mga main indicators yan at meters, nandyan yung odometer, RPM, speed meter, gear indicator, and so on, diba? Dito sa left, meron tayo ritong standard na handle grip, which is nakikita natin sa mga stock. Gusto ko yung N-bar, mahaba na bakal. Busina, left and right,
low beam, high beam at saka flasher o pass light, no? Standard lang yung ating clutch lever dito. Ba, malambot-lambot yung clutch ha, pwede na, no? No, ito standard lang din yung ating switches, wala na mga social. Kill switch dito sa kanan, patay ng ilaw, park light, and then yung on ng iyong headlight. Sana isa to sa mga improve ng Monarch yung switches dito para mas talagang premium siya. Electric starting, so same din yung approach ng handle grip tsaka N-bar, and also yung brake lever dito, ayan, nakiklik naman. Alright, isa ito sa mga nagustuhan ko, yung upholstery, akala mo carbon fiber ang datingan niya, no? Ganun yung style niya, single tone lang ito mga brad. At pagka binuksan nyo, makikita nyo na malaki yung tangke nito na 6.5 fuel tank capacity, no? Malaki siya para sa isang 150 to 180 na underbone category. At may range nga ang fuel na, ang gas consumption nito ng 40 to 45 kilometers per liter, no? Ang isa pang nakakatuwa rito, yung air cleaner niya nandito sa taas. So kahit malusong nito sa bahay, hindi ito basta-basta titirik dahil nandito yung air cleaner at syempre pa nandito yung muffler nakaangat. Alright? At eto, gusto ko to. Nakita nyo to, pansin nyo mga brad, di ba yung handle, di ba yung grab bar nya buo, pwede mo tanggalin to kung gusto mong gawing mas maangas pa, natatanggal, may tornilyo yan, oh. So para maging split grab bar siya, o di ba sangkap pa. At bago ko pala nakalimutan mga brothers, naka shutter key pala ang susian natin dito, ayan, no, para hindi basta-basta maiwas. At ang susi, oh, premium na rin, may logo na rin ng Monarch. Meron tayong maliit na bulsa rito, I guess ba pwede nyo na lang paglagyan yan ng basahan kasi mababa lang siya. Okay mga brad, pag-usapan na natin yung makina. Alam niyo naman sa mundo ng underbone, lalo na pag hyper, kailangan mataas ang specs at saka yung expectation ng tao mataas talaga. So ito mga brad, meron itong 174cc na cylinder sarado, single cylinder yan mga brad, at naka twin cam po siya, meaning double overhead cam po siya na 4 yung bulbs, katulad din po sa mga kalaban sa market. Of course naka fuel injected ito, kaya naman kahit mataas ang cc niya, matipid pa rin siya sa gasolina. Mataas yung compression ratio nito mga brothers na 11.3:1, meaning kailangan niya ng radiator. Ito yung radiator niya, ayan, malaki-laki, makikita nyo sa harapan, diba? So sa mga allergy, no, na kailangan naka-liquid cooled, ito na yon, naka-radiator na rin siya. Electronic starting nga meron tayo rito, at wala na po itong kick starting. Pero syempre pa, iba rin ang lakas nito mga brother, dahil kung nakita nyo yung video nito, talaga namang bumubuntot at nang iiwan din ang isang ito. Okay mga brothers, the moment of truth pagdating dito sa presyo nitong Spear 180 ng Monarch motorcycle. So meron siyang cash price na 110,000 pesos. Pero kung babayaran nyo ito ng spot cash, syempre may discount pa yan mga brothers. At meron siya mga brothers na down payment na 3,000 lang. So pinababa po nila yung down payment. And then sa ibang mga motor, naka zero down payment sila rito sa Monarch at syempre pa dito sa Skygo. Sa 1 year mga brothers, meron kang babayaran na 11,387. At dito naman sa 2 years, almost babayaran mo 7,000 pero sarado siya na 6,912. At sa 3 years mga brothers, 5,341. And then yung rebate nila is 200 pesos. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo itong Spear 180 Hyper Underbone ng Monarch motorcycle. Di ba? Napakaangas na. Harapan pa lang, oh. Sold na sold ka na. So ano pa ba mga brad ang gusto nyo pa-vlog dito sa motor ng Monarch? Comment nyo na rin yung suggestion nyo. At kita-kits po tayo for the next vlog. Mga brothers, maraming salamat po. Ride safe and cheers!